this. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos, nyo, hindi pa kayo nakakita ng kalaban katulad ko. Tuloy-tuloy ang pag-iyak ni Lopez at sa gitna ng live stream, Sir, tulungan niyo kami! sabi noon ng bise, hindi anya pinapapasok ang ambulansya na magdadala sana kay Lopez sa ospital. Magandang araw sa lahat, magandang araw mga kalula. Mayroon lang konting sasabihin si Lola na napaka-importante. Sa susunod na botohan, huwag kayo magpapadala sa mga kandidato na napakatamis kung magsalita. Dahil ang pagdating ng araw ay ito ay kabaliktaran. Mas maganda pa nga si Duterte nung araw. Wala siya gaanong mga pinapangako pero ginagawa niya ang dapat niyang gawin sa Senado at sa kanyang bilang isang presidente. Oo, mas maganda pa talaga. Alam nyo, talagang binuto ko si Duterte. Sa ngayon na ating presidente, hindi ko yan binuto dahil alam ko magiging katulad uli nung sa kanyang ama. Ang mga Duterte lang, doon lang tayo magsuporta. Sabihin ko sa inyong totoo kaya ko nasabi ito. Ha? Di ba si Duterte, nung siya pang naging presidente, tahimik ang Pilipinas? Tahimik. Kasi lahat na gumagawa ng hindi maganda, lalong-lalo na sa mga adik o mga drug lord. Di ba kanyang pinatay? Ngayon nagalit na galit sila. Wala silang makuhang butas kay Duterte kasi hindi corrupt si Duterte. Ang pagkakamali lang, oo, totoong pumatay si Duterte. Pero ang mga masasamang tao lang. Ang masasamang tao lang yung kanyang pinatay. Ngayon, nandito na naman dahil sa hindi na si Duterte ang ating presidente. Nagbalikan na naman ang mga adik at nagkalat ang mga adik kasi nga ang ating presidente ay gumagamit din ito. Samantalang ang nagsasabi ng katotohanan, hindi nyo pinaniniwalaan. Kasi siya yung nakaupo ngayon, lahat gumagawa ng paraan para mayroong butas na maibato sa mga Duterte. Pero ang katotohanan yan, ang Duterte lang ang nagsasabi ng totoo. Diba? Ang mga pulis noon, tumaas ang mga sahod. Ang mga teacher, tumaas ang mga sahod. Ang hindi lang maganda, nung si Duterte pa ang nakaupo, ay dumating niyang virus na yan. Pero kung hindi yan dumating, ang daming nagawa ni Duterte. Di ba ang daming project din na nagawa si Duterte? Ngayon ba? Mayroon bang project na nagawa ang presidente natin ngayon? Di ba wala? Di ba wala? Oh, sa susunod na butuhan, kilatisin muna ninyo ng mabuti ang inyong ibubuto. Kilatisin muna ninyo. Kasi sa ngayon, ang dami niyang pinangako pero wala naman natupad. Puro lang siya abroad, puro abroad, puro abroad. O ano, sumisip-sip siya sa ibang bansa. Hindi nga natin namamalayan eh. Nabibinta na naman ang Pilipinas. Alam mo kung sino ang magbabayad na naman nun? Tayong mga Pilipino. Kaya magising na kayo. Magising na kayo sa katotohanan. Suportahan natin ang mga Duterte. Kasi ang mga Duterte, galit yan sa mga korap. Hindi yan magnanakaw. Ang mga adik ay nagkalat na naman ngayon. Ang dami kong maging kaibigan na nagkikwento sa akin na ang kanilang mga anak bumalik na naman sa bisyo. Kasi nga, nagkalat na naman ngayon ang mga drug lord, ang mga adik. Hindi katulad ng panahon ni Duterte ay takot. Kahit saan tayo pumunta, kahit gabihin man tayo, wala. Panatag tayo maglakad sa daan kasi nga wala yung mga adik o mga drug lord. Kaya pakiusap mga kaibigan, kilatisin ninyo ng mabuti ang inyong ibubuto. Ang ibang makikitid ang utak. Naniniwala sila sa unang nagsasalita ng maganda at magandang pangako. Kilatisin ninyong mabuti. Huwag kayong maniniwala sa mga magagandang mangako at mga salita. Doon kayo sa tahimik lang pero may nagawa. Kaya sa susunod na butuhan, kung sino man yung mga karapat dapat talagang iboto, doon kayo
dahil ang mga kabataan sa susunod na mga darating na panahon, kawawa lang yung kabataan kapag ang ating iboto ay gumagamit din ng mga masamang gamot na nakakasira ng utak at korap. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Ako, nananahimik ako, kaya lang punong-puno na ako. Sobra na ang panggigipit nila sa mga Duterte. Kasi nga, takot sila dahil ayan ang number 1 na kanilang kalaban. Ha? Kilatisin ninyo ng mabuti ang inyong ibuboto. Nakikiusap ako. Dahil yan talaga ang tama. Kaya hanggang dito na lang po ang aking video. Nakikiusap si Lola. And God bless sa ating lahat.